Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay pinamagatan nating Living for the One who Saved Us. 'Pag naiintindihan natin yung kabutihan, yung kadakilaan ng Panginoon, hindi puwedeng hindi nito ma-penetrate, yung ating pamumuhay. Amen? Magre-reflect ito sa ating pamumuhay. Ito pong topic natin ngayon ay inspired nung pong aking katatapos lang na series na napanood. May isang eksena po doon mga kapatid na nag-strike sa aking puso. Ito po mga characters na to ay magkakasama sa game at naging magkakaibigan po sila. Or isa sa mga main characters ito po, yung nasa gitna, si Arisu. At siya po ay nasugatan doon sa eksena po na gusto ko pong gamitin natin na introduction nitong ating topic ay siya po ay nasugatan ng luba as in dahil sa pagtulong niya sa kanyang mga kasamahan. So yung sacrificial action niya ay nasaktan siya, nasugatan siya. Then malapit na magsimula yung susunod na game, so sabi niya doon sa mga kasamahan niya, "Wag niyo na akong antayin. Pumunta na kayo doon at maglaro na kayo. So iwan niyo na ako." Isa-isa sila nagsabi, inalala nila, "Dun sa game na ganito, niligtas mo ko." At kanya-kanya sila, nagsabi sila na, "Hindi kita iiwan, dito lang ako." Tutulungan nilang gamutin yung sugat niya kasi may kanya-kanya silang kwento kung paano sila iniligtas ni Arisu. At nung nandun sa eksenang yun mga kapatid, sabi ko, dapat ganito. Dapat ganito yung point of view nating mga Kristiyano dun sa kaligtasan na tinanggap natin mula sa Panginoon. Mga kapatid, yung susunod na mga eksena mga kapatid ay nag-sacrifice din yung ilan sa kanila for sake na mailigtas nila si Arisu. So, naibigay nila yung kanilang buhay out of their gratefulness sa ginawa ni Arisu na sacrifice para sa kanila. So sabi ko, kung maiintindihan lang din natin kung paano tayo niligtas ng ating Panginoon, kung maiintindihan talaga natin, kung pwede lang, no? Kung pwede lang magkaroon tayo ng pagkakataon, makita natin yung impyerno kahit ilang segundo o ilang minuto lang para maintindihan natin na yun yung kalagayan na pupuntahan dapat natin pero niligtas tayo ng Panginoon. Maybe, kagaya nitong mga characters na ikinikwento ko po sa inyo, maybe talaga masasabi natin sa kanila na, "Lord, I want to live for you." Amen? At yun po yung gusto ko po na pag-usapan natin mga kapatid na paano nga po ba tayo mga kapatid na bubuhay out of our gratefulness dun sa kaligtasan na tinanggap natin. At ngayong gabi mga kapatid, in the same way, we who have been saved by Jesus can't just move on with life as if nothing happened. Ito po yung gusto kong sabihin na dapat tayo kapag naintindihan natin na tayo ay iniligtas ng Panginoon, inibig niya talaga tayo. Napakasimple po kung sasabihin ko mahal ka ng Panginoon. But yung message po sa likod nung mga salita na yun, hindi ko po talaga siya kayang i-explain. At sabi ko nga po rito, hindi tayo dapat makamove on Dapat nandun tayo sa state ng kondisyon ng ating puso na dun sa sinabing, dun sa mga salitang mahal tayo ng Panginoon, namatay siya para sa atin. Hindi tayo dapat, okay, palakpakan natin siya dahil namatay siya para sa akin. Alam mo yun, parang andun ako sa sense na dapat hindi tayo makamove on sa sobrang grateful natin. Amen? His love compels us to stay with Him, to live for Him, to respond with devotion. Not because we must, but because He first loved and saved us. Hindi po dahil kailangan mong gawin yun. Mahalin mo din ako kasi minahal kita. Hindi Under the new covenant, our obedience, service, and devotion are not means to earn salvation. Gusto ko pong ipaunawa at gusto ko pong maintindihan natin under ng new covenant, dahil si Jesus Christ ang naging tagapanagot ng bagong tipan. Yung pagsunod natin, yung paglilingkod natin, yung ating mga sacrifices, hindi po natin yung ginagawa para maligtas tayo. Alam ko po, naiintindihan nyo na po yun dahil lagi ko itong binabanggit.
But lahat ng yun ay bunga ng ating salvation. Amen? We live for Jesus not to be saved, but because we are saved. Yun po yung gusto kong mga kapatid, ma-embody natin ngayong gabi sa pag-uusapan natin. Kaya nais ko pong ibagi sa inyo mga kapatid yung ating key verse. Sabi po sa 2 Korinto chapter 5 verse 15. Siya'y namatay para sa lahat. Amen? Upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Si Jesus Christ ang namatay para sa lahat. Pero ito dapat yung output nun. Sabi po ni Apostol Pablo na sumulat nito sa mga taga-Korinto. Namatay siya, muli siyang nabuhay para sa atin, at dapat lang na tayong mga dahilan kung bakit siya namatay at muling nabuhay ay huwag na tayong mabuhay para sa sarili natin, kundi para sa Kanya. Amen? Kung meron man tayo mga mensahe na pag-uusapan na ikinokorek tayo, itinatama tayo, mga kapatid, ano yun hindi siya dapat nating i-take na sobra naman, ang sakit naman. Mga kapatid, hindi kasi kung merong dapat itama sa pamumuhay natin, dapat lang talaga kasi kung yun yung makakalugod dun sa nagligtas at nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, hindi dapat natin siya makitang kalabisan. Amen? Hindi sumosobra ang Panginoon. How would the saved by Jesus live? Paano nga po ba mabubuhay dapat ang isang taong iniligtas ng ating Panginoon? Okay, number 1, we should live with gratitude. Mabuhay tayo ng nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? As in, yung pagpapasalamat sa Panginoon ay hindi siya nakaschedule na okay, mag-a-alarm ako kasi para mag-thank you ako sa Panginoon. Hindi siya dapat nakaschedule. We live by it. Amen? Ipinamumuhay natin yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 12, verse 1 to 2 and Colossians chapter 3, verse 17. Kaya nga, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Yan, si Paul pa rin po ang nagsasabi nito. Alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Amen? Bakit niya tayo pinakikiusapan? Hindi niya tayo actually, parang hindi niya tayo tinututukan ng kutsilyo para gawin mo to, dapat ganito kayo. Hindi. Ang pinakasentro at ang dahilan, ilang beses tayong inuunawa at kinakaawaan ng Diyos. Amen? At ano yung response natin dapat ihandog natin sa Kanya ang ating buhay at gawin natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Sabi po sa Colossus chapter 3, verse 17. At anuman ang ginagawa nyo, mga kapatid wala na tong boundaries, no? Anuman ang ginagawa nyo, sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Jesus. At ano po? At nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Whatever we do, kung yan man ay sa salita o sa gawa, ito yung gusto si Apostle Pablo pa rin po ang sumulat nito. Ito yung gusto niyang maintindihan at gusto niyang mangyari sa atin. Kung maiintindihan natin yung ganda ng biyaya ng buhay na walang hanggan na tinanggap natin sa Panginoon nang walang bayad. Amen? Ngayon, paano tayo magpapasalamat sa Panginoon? Gawin natin lahat ng ginagawa natin na parang nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Okay, pangalawa, live in transformation. Okay, mga kapatid, hindi naman talaga natin magagawa overnight na maging kalugod-lugod tayo palagi sa Panginoon. But at least we try, at least we thrive na mabuhay tayo at yung buhay natin ay maging pabuti ng pabuti. At least lakaran natin yung transformation. Kapatid, gusto ko kayong i-challenge, no?
mula dito sa mga verses na babasahin po natin sa 2 Corinthians 5:17 and Ephesians 4:21 to 23. Sobrang bihira naman po sa atin yung uma-attend dito na naging Christian lang siya kanina, no? Halos lahat naman sa atin. Marami sa atin, pero may ilan po tayong mga kasama na ngayon na lately lang nila sinimulan yung journey nila sa Panginoon, no? Ah, mga kapatid, alam mo yun, yung kung ika'y matagal na tapos meron kang matagal ka na nagiging struggle, no? At parang yung part na yun ay parang hindi pa talaga surrendered sa Panginoon. Pero again na, kung matagal ka na, no, na mananampalataya, matagal ka na uma-attend sa church, but you still have that particular weakness or talagang, alam mo yun, na parang ito yung nakakatakot mga kapatid. Isang bagay sa mga nakakatakot sa mga niligtas ng ating Panginoon. Yung na dahil sobrang aware sila na niligtas sila ng Panginoon, ay parang hindi na tayo nakakaramdam, no? Na hindi na tayo na naaapektuhan kapag meron tayong nagawang mali, mga kapatid. Naniniwala ako it is a dangerous situation ng isang Kristiyano. Yung 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 pagkakamali ay nagiging wala ng dating sa kanya. Mga kapatid, nakakatakot 'yon para sa isang Kristiyano. And I hope, mga kapatid, kung tayo ay matagal na mananampalataya, at naiintindihan mo talaga na niligtas ka ng ating Panginoon, dapat i-aspire natin at lakaran talaga natin yung transformation. Kasi hindi talaga imposible sa isang tao na sumusuko sa Panginoon ang magbago siya. Imposible siya sa taong wala sa Panginoon. Amen? Pero sa isang tao na merong relasyon sa Panginoon at isinusuko niya yung buhay niya, kahit alam mo yun mga kapatid, yung alam ko lahat tayo nagkakamali pa, no? Pero iba yung nagnanasa siya na malakaran yung buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Sabi sa Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, binago na siya. So mga kapatid, past tense to. Sa paningin ng Panginoon, bago na ang lahat. So ang sinasabi ko po dun sa second point natin, lakaran natin. Amen? Live yung buhay na nakikita ng Panginoon na binago na kita. At lakaran natin yun. Ito pang maganda, mga kapatid, sa Efesos chapter 4, verse 21. Hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Jesus? Okay, tayo yun, ha? Mga kapatid, alam na natin. At bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanang nasa Kanya? Okay, tayo ulit yun, mga kapatid, ha? Tayo yun. Ipinakilala na si Jesus Christ. Marami na tayong naririnig na sa Kanyang mga salita about sa Kanyang mga turo. Ngayon, ito na yung hinahanap sa atin, no? Kaya talikuran nyo na ang dati nyong pamumuhay. Dahil gawain ito ng dati nyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Okay, again, niligtas tayo ng Lord. Hindi natin in-earn yung salvation, mga kapatid, hindi natin, walang hiningi sa ating bayad ng Panginoon. Hindi niya hiniling sa atin na magpapako rin kayo. Hindi. Sabi ng Panginoon, okay, it is done. Finish na. Wala ka nang dapat idagdag. Kailangan mo lang tanggapin. Kailangan mo lang manampalataya. Then after nun, mga kapatid, dahil naintindihan natin yun, ito yung ine-expect sa atin. To live a saved life. Ipamuhay natin yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na walang bayad. Talaga ba tayo nagpapasalamat sa Panginoon na iniligtas niya tayo? Amen? Kasi kung talagang grateful tayo sa Panginoon, mga kapatid, magre-reflect ito sa buhay natin. Pangatlo, we live for His mission. So kung naiintindihan natin, na tina-appreciate natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon na walang bayad, mga kapatid, nagiging aware din tayo at mahalaga din sa atin kung ano yung commission sa atin ng ating Panginoon. Ayan.
Sabi po sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, kaya puntahan nyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ito yung, kung tawagin ito mga kapatid, the Great Commission of Jesus Christ. Ano pong gagawin ng mga alagad? Gawin ding tagasunod yung lahat. Lahat po ng lahi. Ibig sabihin, lahat ng makakasama nila, gawin ding tagasunod ng ating Panginoon. And mga kapatid, it is Jesus' commission to everyone. At dahil ba tayo ay niligtas ng ating Panginoon at tayo ba ay grateful sa kaligtasan ng ating Panginoon, atin lang ba? Kakanyahin lang ba natin yung kaligtasan, yung napakagandang biyaya at balitang ito, ay atin lang ba ito? Pero kung naiintindihan natin na ang Panginoon ay namatay nga para sa lahat, pero kailangan nilang tanggapin ang Panginoon. Amen? So tayo ay magiging katuwang ng ating Panginoon upang yung mga taong mapapahamak dahil hindi nila naiintindihan yung salita ng ating Panginoon, magiging katuwang tayo ng ating Panginoon. Amen? At ito yung gusto niyang maging commission natin. Amen? Sabi pa sa Gawa, chapter 1, verse 8, ngunit pagdating ng Banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Tingnan niyo mga kapatid, yung commission, hindi niya tayo pinahintulutan na, kaya niyo na yan, gawin niyo yan by your own strength and by your own means. No, hindi. Binigay niya pa sa atin yung Espiritu Santo. Dahil hindi tayo mag-iisa kapag gusto nating paglingkuran ng Panginoon. Amen? At ano ang kaya nating gawin kapag tayo ay pinalakas ng Espiritu Santo? At ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Yung mga alagad, mga kapatid ng ating Panginoon, nung sumunod sila sa utos ni Jesus Christ sa kanila, tingnan nyo, kahit tayo ay mga Pilipino, malayo ang Israel sa atin, malayo ang Jerusalem sa atin, malayo ang Samaria sa atin. Pero dahil, mga kapatid, sila ay sumunod kay Jesus Christ at tinanggap nila ang Espiritu Santo na nagbigay sa kanila ng kakayahan at kapangyarihan, nakarating sa atin yung gospel, nakarating sa atin yung balita tungkol kay Jesus Christ. Ito po yung isa sa mga bagay na dapat ini-embody natin kung kiniklaim natin na tayo ay iniligtas ng ating Panginoon. We are part of this mission. Amen? Halimbawa lang nagkaroon ka ng boyfriend. Yung boyfriend mo ay isinama mo sa party. Walang kakilala yung boyfriend mo kasi friends mo yung nandun sa party. Ano kaya mararamdaman ng boyfriend mo na halos nakausap mo lahat ng mga tao dun sa party dahil kakilala mo, pero never mong inintroduce yung boyfriend mo sa kanila? How does it feel dun sa boyfriend mo? Amen? So, ganun din ang Panginoon. Kung wala nang ibang magmamahal sa atin maliban sa Kanya, at kung naiintindihan natin yon, hindi pa natin siya ipagsisigawan at ipapamalita, I am loved. I am highly favored. Amen? Or magtatahimik lang tayo. Normal na mayroong mga introvert and extrovert sa mga personality. Pero naniniwala ako, when it comes to Jesus Christ, gusto ng Panginoon maging extroverted tayong lahat. And lastly, we live for others. Ito, lagi ko na po itong naibabahagi sa atin. Sabi po sa 1 John chapter 3, verse 16, sabi dito, hindi po yan for God so loved the world. Kasi first, 1 John, sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Diba? Ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Yan yung salvation natin. Kaya, dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Okay naiintindihan nyo naniligtas ko kayo. Diba binigay ko sa inyo yung buhay ko? O ngayon, dapat ialay nyo rin ang buhay nyo para sa inyong mga kapatid. At alam natin mga kapatid, hindi na natin kailangan mamatay just like Jesus kasi nagawa niya na yun.
Pero meron tayong mai-offer. Amen? Para sa ating mga kapatid. Okay, ligtas nga tayo. Pero paano natin ipinapamuhay ito? Amen? Nararamdaman ba ng mga taong nasa paligid natin na ligtas tayo? At mga kapatid, hindi po kailangan na ang ating kaligtasan ay nasa loob lang ng kwarto natin, no? Sa loob lang ng bahay natin. Gusto talaga ng Panginoon, yung ilaw na yan na meron tayo, gusto ng Panginoon malantad yung ilaw na yan, makikita ng mga tao at mararamdaman nila yung init ng ating kaligtasan. Sabi pa sa Efeso chapter 2 verse 10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para ano po? Para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Ay, grabe pala. Si Jesus Christ, mga kapatid, intentionally, kaya siya talaga magbibigay ng kanyang buhay, mga kapatid, hindi lang para tayo ay iligtas, kundi para maunawaan at maintindihan talaga natin yung talagang plano niya noong pa. Ano yun? Yung gumawa tayo ng mabuti. Tandaan niyo ito, mga kapatid, dito sa talatang ito, okay, lahat tayo ay nabaon sa utang dahil sa ating mga kasalanan, kaya tayo mapapahamak. At dahil doon sa kapahamakan natin, nakulong din tayo, nakulong ang tao para hindi siya makagawa ng kabutihan. Ang totoo, yung kaligtasan na tinanggap natin sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Christ, hindi lang siya nagpalaya sa atin sa kasalanan, amen, pinalaya, meron din inunlock ang Panginoon. Ano yung inunlock niya? Yung kabutihan na hindi na magagawa ng tao dahil hindi siya niligtas. Amen? So hindi lang tayo magse-celebrate at magpapasalamat sa Panginoon dahil niligtas niya tayo. Hindi. Merong na-unlock sa isang taong niligtas ng ating Panginoon. Ano yun? Yung makagawa pa siya ng mabuti. Bakit? Yung kasi yung noon pa tinalano ng Panginoon. Amen? Gusto talaga tayo ng Panginoon sumagana sa mabubuting gawa. Amen. So paano pa tayo mabubuhay para sa ating kapwa? Mga kapatid, basically, sabi sa Hebreo 10:25, huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Okay, sabihin natin, pero kaninong kapwa ako mabubuhay? Para kanino pa ako mabubuhay, Kerel? Mga kapatid, ito na yung pinaka-basic. Okay? Dumalo tayo. Dumalo tayo kung saan nandun yung mga kapatiran natin na sumusunod din sa Panginoon. Napaka-basic, di ba? Umattend daw tayo sa church. Amen? Yung mga pagtitipon, kung saan ka na-affiliate, kung saan ka nag-commit, umattend daw tayo, mga kapatid. Kung hindi mo alam kung sino yung kapwa mo na mabubuhay ka para sa kanila, na mag-aalay ka ng buhay mo para sa kanila, mga kapatid, binibigyan na tayo ng pinaka-basic ng ating Panginoon. Hindi mo kailangan pumunta sa iba't ibang bansa para, magmi-mission ako, pupunta ako doon. Doon ako mamamatay. Kung bibigyan ka ng Panginoon ng instruction at naggawin na dapat mong gawin, go. Pero kung wala, ang pinaka-basic, mga kapatid, para mabuhay ka para sa iba, maging active tayo at maging committed tayo sa ating mga churches. Amen? Yung mga pagtitipon na yan, may magagawa ka sa iglesia na kinabibilangan mo. Amen? At dyan sa pagpunta mo sa church, dun sa pagganap mo ng yung mga katungkulan, dun sa pakikiisa mo, sabi niya rin, dun sa pagtitipon, makakapagpalakasan pala ng loob ang bawat isa. So ngayon, mga kapatid, kung ikaw ay pumupunta sa church ninyo, okay, Rel, pumunta na ako sa church ko. O baka naman po, mga kapatid, ang ginagawa natin sa mga churches natin ay we come, we go. No? Baka yung iniisip mo ay, di naman ako pinapansin doon, di naman ako kinakamayan ni pastor o ni pastora, ni sister, ni ganito. Mga kapatid, ulitin ko out of gratefulness,
Kaya tayo pupunta sa church, wag mong isipin na may gagawin sila para sa'yo. Okay? Ito dapat yung mindset natin. Jesus died for me. He saved me. Even I'm not deserving dito sa buhay na walang hanggan. But He gave me eternal life. Then, ang gusto ng Panginoon, makasama ko yung mga iniligtas din niya. Amen. So, meron ka ring ibibigay. Huwag nating isipin na laging tayo yung tatanggap kapag tayo ay nasa church natin. Ano kung walang pumapansin sa'yo? Di, pansinin mo sila. Amen? Amen? Kasi nga, ang gusto ng Panginoon, dahil nag-alay na ako anak sa iyo ng buhay, ialay mo din yung buhay mo para sa iba.